Mga ka-farmlat, welcome po dito sa Greenfield Realty. Welcome po sa panibagong vlog namin for today kung saan nandito po ako ngayon sa Tagkawayan, Quezon para bumisita po ako na isang property na may sukat po na 3 hectares. And then, kagandahan po nito, tayo po ay along Barangay Road. At ang kagandahan din po nito ay ito po ay nasa 120 meters ang kanyang frontage. So watch nyo itong video na to. Sa mga naghahanap po ng properties na medyo maliit lang yung sukat, and then at the same time ay kompleto na, may source tayo ng kuryente, tubig, and then nasa tabi tayo ng road. Ayan, baka po mag-fix na po ito sa inyong hinahanap na farm lot. So tara, sabay-sabay natin ikutin si 3 hectares. Pero bago ang lahat, syempre as always po, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel. And then wag na wag po natin kakalimutan pindutin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga properties na i-upload, ano. So let's go. Excited na ako. Bali dito muna ako nagsimulang mag-vlog sa may pinaka road. So pakita ko muna po sa inyo, tayo po ay hindi pa po cemented road, pero makikita naman po natin napakaganda ng ating pinakadaan kasi hindi siya nagpuputik, and then at the same time mabuhangin siya, yung pinong buhangin. So safe po si 4 wheels. And then dito po kami galing kung saan pumasok po kami dyan from National Road, at ito po ay maglalaro lang sa nasa 3 kilometers. So medyo malapit po tayo sa National Road, ano. So ayan, so ito na po yung pinaka-line ng kuryente natin. Magtatap na lang tayo, so pasok na tayo. And then explain ko lang po, habang pinapasok po natin si property, tayo po ay unti-unting bumababa. So hindi po siya naman ganun kalalim. Ayan, so napapasok ko naman yung kahabaan po ng ating 120 meters na frontage. Pwede po natin ipasok si car na hindi naman po tayo medyo nahihirapan po, ano. So napaka-gradual naman yung pinaka-daan patungo dun sa pinaka-property. So hindi naman siya pabulusok kung tinatawag. So dahan-dahan lang po yung ating pagpasok. So medyo pa-slope po ng konti, ano. So binibigay ko lang po yung reality, bali hindi po siya pantay na pantay sa road. So pagpasok pa lang natin dito, natanaw ko na yung mga karamihan ng mga fruit bearing niya. So meron na tayong mga puno ng mangga rito, santol, kakao, and then dito po sa harapan, ayan na po yung pinaka-source ng tubig nila. So lalapitan natin yan para makita natin. So pakita ko lang po sa inyo, meron ako napansin dito na parang kubo. So yan daw po ay alagaan daw po ng baboy ayon po kay guide. So naglagay daw po sila dyan ng nasa 20 pirasong biik. So kagandahan po nitong property na to, pwede pala tayo mag-alaga ng mga hayop dito. So number 1 na, baboy. Okay na okay siya dito sa place. Kagandahan po nito, wala po tayong magrereklamo mga kapitbahay kasi wala pa naman po masyadong kabahayanan dito sa may part na to. Ang ganda, nakaka-relax po yung pinaka-property. Ang pinaka napansin ko lang po, kagaya ng nasabi ko kanina, medyo pa-slope tayo. So habang pumapasok tayo ng property, bumababa po tayo dun sa may pinaka dulo. So napaka-gradual naman, so okay na okay naman. So pakita ko lang po sa inyo yung yung mga puno ng niyog niya. So mapapansin po natin, medyo mga bata po yung mga pinaka-puno. Yan po ay sabi po ni guide, katatanim lang po nila nung iba, and then yung iba naman po ay namumunga na, so hindi sabay-sabay. Pero ang kagandahan po nitong property na to, panalo ka. Kasi po dun sa 3 hectares, so expect po natin is nasa 500 lang to 600 po yung magiging laman ng mga niyog dito. Pero ito po ay nag 750 pa. So meaning talagang pinuno po nila ng niyog si property. So ang sabi naman nila, talagang inalagaan nila si property. Wow, ang sarap naman ng ng bayabas. Ang lalaki. Kagandahan nito, ang daming fruit bearing. So may mga bayabas tayo, may mga saging, mangga, kakao. Yan yung mga nasa unahan ng property. May mga langka din dito. Guyabano, papaya. Marami pala.
pumapasok tayo ng property, medyo nagiging masukal na ng konti. Pero angat na angat pa rin po yung mga nakatanim dito. So makikita pa rin natin, nangingibabaw pa rin yung kung ano yung mga nakapaloob sa property. So meron tayong mga hardwood, and then ayan, may mga bayabas pa rin tayo. And then at the same time, kitang-kita pa rin po natin yung mga niyog na ang gaganda ng mga tubo niya. Kumbaga healthy po yung pinaka-niyog natin. Green na green po talaga yung pinaka-dahon niya. And then ayun, ang dami pa rin santol doon. So nakakailang santol na akong nakikita. So lakad tayo. Ito, pag nalinisan tong property na to, napakaganda po nito. And then panalo ka dito kasi dahil nga po ito po ay may frontage. So pagbaba po natin, property na po agad. So hindi natin kailangan magkaroon ng mga right of way or maglakad ng mahaba para po makarating po tayo sa pinaka property po natin. Ano? Ang daming bayabas. Wow. Lakad tayo. Dito medyo masukal na po pero ayan, kayang-kaya kong libutin si property. Wow, ang ganda dito. Daming hardwood. So yan po, bali nakarating po tayo sa may pinakalikod. Dito po parang medyo mababa po. So naistakan siya ng tubig. Ano? So pwede po rito, advice ko, pwede tayo magkaroon ng fish pond dito. So ayan po yung mga tubig niya. So gawa na lang tayo ng parang pang sariling gamit na fish pond. So okay na okay po dito. And then kasama rin po yung medyo parang slope na yan. Ano? So hindi naman niya masyadong mataas. Parang nagiging mataas lang siya kasi tinubuan na siya ng mga damo, pero okay na okay po siya. So kasama pa rin po siya sa property. Kasama pa rin po itong talungan na to. And then kung sakali pong masukat, bali po kung tatamaan po yung bahay na yon, so okay naman po kila guide. Bali yan po ay bahay nila guide po. So okay naman po sa kanila at may unawaan naman po sila ni seller. So ito po ay mga tanim po nila, mga talong yan. And then ayan, kasako pa po. So may overlooking pa rin po tayo dito sa may part na to. Ayan, kasama pa rin po ito sa property. Nakikita niyo po si nanay namimitas ng talong. So yan po ay habang nagbabantay po siya ng property, so naisipan niya po magtanim ng mga gulay-gulay dito sa kanyang tinitiran. So kung sakali naman daw po masukat itong si property at masako po ang kanyang bahay, so willing naman po siyang umalis. At sila naman po ay may unawaan na po ni seller. Ayan, ang ganda ng overlooking natin dito. So ganun pa rin po, nasa gradual slope pa rin po tayo. Pero ang kagandahan nito, ang ganda ng pinaka lupa niya, ang tataba ng mga talong. Nanay, fresh na pabili po. Ayan, medyo lumapit ako dito sa mga alaga niyang baboy, si guide. So binigyan ko lang kayo ng idea. Itong property ay swak po pag-alagaan ng mga baboy. Ayan, dahil tayo po ay sagana po sa source ng tubig. And then kagandahan nito, yung mga dumi po niya, diretso na po yan sa pinakababa. So wala pong magrereklamo sa ating mga kapitbahay kung sakali pong damihan po natin yung alaga po natin. Talagang farm na farm ang dating. Gilid tayo dito. Medyo masukal na po dito sa part na to. So tingnan na lang natin kung ano yung pinaka itsura niya. So ayan po, sako pa rin po yan. Ayan. So yan, labas tayo. Ang daming dalang gulay ng aking mga kasama. Nakabili po sila dito sa may pinaka area kung saan nagtanim nga po si guide. So yan, nakapakyaw kami ng gulay. So explain ko lang po at bigyan ko po kayo ng idea about this property po. So ang korte po ng property po natin is nakaharap siya halos sa kalsada. So kung babaybayin po natin si frontage, so binabaybayin na din po natin yung pinaka property. So ang korte po niya is pahaba. So lahat po siya ay halos nakaharap po sa kalsada. So yun yung kagandahan po. So magandang korte ng property. So yan, lakad pa rin tayo. And then explain ko na po
Bali si property po ay tax declaration po, pero napakatagal na po nitong tinataksan ng may-ari. So ready na po ito for titling. So hindi na lang po nila naaasikaso. And kami naman po dito po sa Greenfield Realty is nag-a-assist po ng mga ganyang case po ng documents. So wala naman po tayong i-worry. Pasok pa tayo, may nakita akong pantay. So dito tayo. Nakita natin yung mga ibang part pa. So ginagawa ko po, bawat makikita kong pwede akong pumasok na hindi masyadong masukal, so pinapasok ko po para mas makita po natin yung reality po ng property. So ayan po yung mga niyog, ang dami, punong-puno. Yan yung mga bagong tanim nila guide. So nagkakausap ko po kanina si guide, ang sabi naman po niya, may pag-uusap na po sila ni seller. Sila po kasi yung nagtanim nitong mga niyog na to. So okay naman po yung usap na nila, pero sana daw po kung sakali po mabili itong property na to, pwede pa rin po silang kuning tagapag-alaga. So maganda na rin po yun para sa mga makakabili po, hindi na po tayo mamumblema nung ating pag-aalagain ng ating property. And then kagandahan po nito, sanay na sanay po silang mag-alaga ng mga hayop, so pwede po nating idagdag doon sa magiging trabaho po nila yung magpaalaga po tayo ng mga hayop like yung baboy po na pinakita ko sa inyo. So okay na okay po at hindi po mapapabayaan po si property. And then kagandahan din po nito, tayo po ay medyo maliit lang po yung cut natin. So sa mga naghahanap po ng property na hindi ganun kalaki na kayang-kayang alagaan, ayan, pwedeng-pwede nyo na po itong i-avail.